Nako, kabang-abang ngayon talaga ang SONA. At bago yan, no, nagkaroon ng tensyon at kaguluhan itong araw ng SONA dahil nga may mga rallyista daw na sabi nanuntok daw, ng gulo daw, pero ayon doon sa isang nagsalita, ito daw ay isang planado para planado daw ng mga otoridad namang aresto para masabi na talagang effective yung siguro yung formation nila do para bantayan yung seguridad ng SONA ngayong araw na to, no? Ito, painggan po natin. Pero bago yan, ipakikita muna natin yung nagkaroon ng konting tensyon, tulakan, no? Pero naka-maximum tolerance pa rin yung mga kapulisan na ating mga kapulisan. Sabi ko nga sa ating mga kapulisan, sana naman po, damahin nyo po. Alam namin ang katotohanan, no? May hindi maiwasan yung mga taong bayan, may mga nabasa akong comment na sino ba talaga pinoprotektahan nyo? Yung magnanakaw, yung taong bayan. Ako naman, sa panig ko, hindi naman nila pinoprotektahan yung magnanakaw eh. Ginagawa lang nila yung trabaho nila for security. Siyempre, pag wala yung mga pulis dyan, magkakagulungan naman. Siyempre, hindi tayo papayag sa kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan, siyempre. Andiyan pa rin sila. Pero siyempre, yan ang isip ng isang ordinaryong namamayang Pilipino na hindi natin maiwasan na nagpo-protection kayo ng mga nakaupo dyan. Pero sa akin naman, hindi naman siguro kasi nga ang mga pulis, sumusunod lang sila sa kanilang inumang inutos na for security, no? Pero kahit ano pa man, hindi nakakalimutan ng sambayan ng Pilipino na meron talagang nasangkot dito. Kaya ang taong bayan nagagalit. Tama? May nagagalit talaga, hindi lang mga nag-rally na malakwakan rally o maging INC man o iba man. Nagagalit sa nangyayaring flood control issue kasi hindi iniimbestigahan na ang flood control issue, parang baliwala sa kanila. Ngayon, ipapakulong daw si Martin, kakasuhan, hinala ng iba, yun ay gimmick lang para pampalubag loob, ika nga, at masabi lang, ay, maski naman si Martin, kakasuhan eh. Ano bang iniiyak-iyak nyo dyan? Parang ganon, palabasin. Pero sige, well, tignan natin, after mga ilang linggo, kung di kasuhan si Martin, at itong araw na to, tignan natin kung i-broadcast niya ako sino mastermind. Dapat may resulta na. Ha? Matagal na ang 1 taon. 2 buwan nga lang, matagal na eh. Di ba? Dapat pag sinabi mahiya naman kayo, may resulta ka na ngayon. Kapag hindi, niluloko mo naman taong bayan yan. Di ba? O ito, tignan natin tong konting tension lang. Di naman kaguluhan. Nagkapigilan lang na siguro wag pero ayon dito, hindi natin pinakita. May mga pinosasa, may mga nagkagulo talaga. Hindi natin pinapakita kasi, siyempre, pero may mga nagkagulo talaga sa nagkaipitan, nagkaposasan, hinuli, may mga inaresto, no? Pero ito yung time na kakatulakan pa lang. Dito naman tulakan lang, wala namang sakitan. Yan. Yan po. Yan. Yun, ngayon, hindi mo maaalis sa isipan ng sambayan ng Pilipino yung galit dahil sa nangyayari ngayon. Etong grupo na to, galit kay Sara yata, galit kay Marcos. So, is demokrasya, bahagi ng demokrasya. Walang problema doon. No? Ewan ko ba tinatawanan ng iba? Tinatawanan. Huwag yung tawanan yung ganito. Bahagi ng demokrasya yan. Di ba? Kung ayaw nila kay Sara, wala kayong magagawa. Di ba? O ayaw kay Marcos, wala kayong magagawa kasi may kanya-kanyang opinion yan eh. May kanya-kanyang pamantayan yan. Gusto ko si Lenny, gusto ko si Sara. May ganun yan eh. Diba? Pero yung harap-harapan na katotohanan na hindi kayang patawaran ng taong bayan, etong ginawa nilang 1 trilyon na nakawan sa flood control issue. Eto, hindi na to bahagi ng demokrasya. Bahagi na to ng pagnanakaw nila. At karapatan ng tao na mag-rally, pati yan ng INC, at yun ang ginagawa nila, hinaharang nila. Di ba? Kagabi, countdown ng Iglesia ni Cristo para sa anniversary nila. Yung iba ata paranoid eh. Di ba? Pero iba-iba tayo. Painggan natin ito na isang kasama nila sa grupo nila kung paano planado daw ang pagharang. Pag planado daw, hindi na ako magataka. Sabi ko hindi naman kasalanan ng mga pulis yan. Siguro yung commander ng kasalanan. Sino ba yan? Sino ba nag-utos dyan? Yung presidente ba nag-utos dyan? Tanong ko lang. No? Pero sige, kasi hindi na ako pagkataka, INC niya hinarang eh. Yung bus eh. Diba? Ito pa kaya, tingnan. Basahin natin ito Pero planado, anong reaction nila muna sa nangyaring pag-arresto ng mga kasamahan
nagsasagawa ng pagkilos. Ngayon lang ako nakakita ng SONA protest na may mga BJMP bus na nakaparada. Talagang mukhang planado ng pulis na manggulo at mang-aresto. Kinokondina natin yung ginawa nilang panghuli sa hanay mismo ng ating protesta. Kahit sa protocol ng pulis, bawal yun. Coordinated ang ating protest sa LGU at saka sa pulis. Alam dapat nila sino ang kakausapin. Halimbawa, sinasabi nila Vandals United daw yung kanilang hinuli. Anong ginagawa nila? Ibig sabihin ba, pagiging miyembro lang ng Vandals United, pwede ka nang hulihin? Kahit wala kang ginagawa? Alam nila na sino ang kakausapin. Pwede namang coordinated ang ating programa, maayos ang programa. Bakit kailangan mang-aresto? Wala tayo nakikitang dahilan kundi gusto lang nilang manggulo at panghuli sa gitna ng ating protesta. Ito ay hindi po maximum tolerance. Ito ay panulupil at pagsupil sa ating karapatang magpahayag. Hanggang ngayon, meron na ba kayong reason na nakuha mula sa PNP? Kasi kanina, parang some of your members are trying to coordinate, pero parang sasagasaan pa sila ng BJMP bus. Walang impormasyon pa, maliban sa sinabi ng paralegal na 35 to 40 na mga kabataan ang hinuli. So, 35 to 40, sabihin natin ang argument ng police, nagbabandal daw. Yang 35 to 40, nagbabandal? O dahil member lang sila ng Vandals United? Kaya malinaw po na itong ginawa ng police planado na panggigipit, panghuli, kinokondena natin itong kanilang ginawang panggugulo sa ating People's Zone. Yun. Kayo na musga doon. Kasi, naranasan ng INC yan eh. Hindi niya planado, pero hinarang. Di parang planado rin. Biriin mo, 27 bases hinarang. Yung iba, walang violation. Ilang ban na hinarang. Di ba? Bakit? Ba't mo haharangin yung walang violation? Ayaw mo dumami. Ayaw mo mangibabaw ang katwiran. Ayaw nyo pakinggan ng taong bayan na mas marami, mas pinakikinggan ng taong bayan. Ayaw nyo. Kasi may tinatago kayo sa flood control issue. O, di ba? Pero di bale, hintay natin ma-resolve nila dito ngayon sa SONA yung problema ngayon. Abangan natin. May karapatan tayo mga kababayan ha. Tandaan nyo ha. Nasa demokrasyang bansa tayo. At una, tayo may karapatan sa kanila kasi tayo, taxpayer tayo. Pasahod natin yung mga yan. Tayo nagluklok sa mga yan. May karapatan tayo. Ay, sir. Sir, can you say lang? Wala issue. Walang issue, sir. Sir, yung mga bashing lang dito sa yung mga tanong, mga sagot sa impeachment, what do you say to that, sir? Wala naman akong democracy. Ayos lang yun. You stand by yung dapat wag one-sided ang prosecution, sir? Of course, hindi naman ako ang may invento nun. Ang may invento nun ay ang hustisya. Yes, you one-sided. Ang daming sabi, ang op-op daw ni Robin kasi nag-cite siya one-sided sa prosecution. May mga vlogger pa, di ba? Di ba pag prosecution, kailangan yung ano niya, one-sided talaga, nagkamali yun. Yung sabi ko sa'yo, vlogger-vloggeran lang kayo, nag-switch lang kayo sa politiko. Sa mga politikang topic. Wala kayong alam sa common sense. Malinaw naman yon sa code ng mga abogado na sila ay dapat Minister of Justice. Pero ano pong masasabi niyo, sir? Nasasad ba kayo na may mga bashing pong nangyayari? Wala akong kahit anong ano. Alam mo, hanggat ang tao, sila ay nagkakaroon ng pagkatanong, nagkakaroon sila ng pagkamulat, yan ay kaligayahan ng isang revolusyonaryo. And you remain to be a fair senator, George? Yan ang isang leader. Nakakaunawa sa mga kaaway. Eto, hindi. Pagkaaway ka, papakulong ka, kakasuhan ka. Di ba? Sa kanila. Di ba dapat matuwa nga sila dahil nakikita nila na ang isang katulad ko tumatayo at nagtatanong. Ibig sabihin, sinasaliksik ko kung ano ang katotohanan. Mas mahirap yung nakaupo ka lang. Ibig sabihin, may desisyon ka na. Oo, tama yun. Wala, kayo sir, wala pa. Makikinig talaga. Wala. Sir, sorry, we have to ask. Nag-resign po yung inyong COS, si Atty. Horano. Matagal nang may sakit yun. Pwede naman yung kunin yung records dyan. Kunin na lang nyo, huwag na lang nyo ako tanungin. Kasi yan yung mga issue na hindi maganda. Yan yung mga gawa-gawang issue. Doon lang tayo sa totoong issue. Ang totoong issue, yung impeachment. Yung tungkol sa tao, may HR. Itanungin nyo sa HR ano ang sitwasyon niya. Merong clinic. Itanungin nyo sa clinic kung ano yung nangyayari kay best friend ko yun. Ano ba kayo?
So it's not well, sir. May yung high blood na yun, hindi ko-control yung high blood. Ayun, hindi ba siya itagdan? Sila na Ay, yung mga nakaitim. Mamating tema. Ito kasi kaya nakaitim sila. May ibig sabihin kaya nakaitim sila kaya Tano. Ay, ano na? Attend kayo sa naman. Hindi. Bakit? Wala. Last year, hindi na ako nag-attend eh. Nakaka-umay na eh. At saka this year, talagang masama masyado ang loob ko na pinagkukulong ang aming mga kasamahan, kinasuhan kaming lahat. Talagang hindi maganda itong pang-aape sa minority. Paano niyo po kakayanin yung impeachment, budget hearings, issue-based hearings? Ayan pa, nakakatuwa nga yung schedule namin eh. Talagang, nako, kakayanin ba talaga lahat yan sabay-sabay? May CA pa, wag mong kalimutan, may commission on appointments, may budget na papasok na hindi natin alam ang detalye hanggang ngayon. Dati-rati kasi binibigay na yung libro sa atin para pag-aralan. Wala pa yung mahiwagang 7++ trillion. Pagkatapos noon, ayan, yung impeachment pa na nakakaubos ng oras at pagod. At ikaapat, yung regular work namin, nakakahiya kami, nakapagpasa lang kami ng 2 out of 53 ba yun? Nakakaloka. Kung gusto niyo bang matapos na po yung impeachment para makapokus na rin kayo sa trabaho niyo, ma'am? Sana. Salamat po. O ito, paigan na ba si kaya Tano sa kanyang pahayag. Talagang, hindi ko alam kung dadalo siya ng SONA. No? Ito. That the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills. We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang. But Yes, alam mo kasi, para maibalik mo ang tiwala sa gobyerno, tandaan nyo ng taong bayan ito na yung pagkakataon niya, sabi ko sa inyo, na habang si Sara na i-impeach, imbestigahan ang flood control issue. Is transparency kasi dalawa. Tama? Hindi siya selective. Hindi si Sara lang. Kasi balay mo, si Sara talaga nanlustay, no? Palagay natin, nanlustay si Sara. Tapos si Sara lang iniimbestiga mo. Paano yung flood control issue? Di nagdududa taong bayan sa inyo. Di ba? Kawalan ng tiwala. Bakit? Yung mga nanguha naman ng pera, nakaupo pa rin hanggang ngayon Paano kami magtitiwala sa inyo? Di ba? Kayo budget ba yung pinapasahod sa inyo? Kayo ng budget ba yung ginagastos nyo? Di ba pera ng taong bayan yan? Kaya mawawala ka ng tiwala sa mga to Di ba? everyone, hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na Hindi lang sa gasolina, sa taas ng kuryente. Biruin mo. Abusado ang pagtaas ng kuryente ngayon. Sana isama sa SONA to. Sana isama sa SONA. Pag hindi sinama sa SONA to, isa lang ibig sabihin nito. Kakuntsaba kayo ng mga kuryente company. Hindi, ayaw namin isipin yon, pero yun ang pupapasok sa isipan namin Bakit? Kami agrabyado dito Biruin mo yung kinonsumo namin, hindi naman ganun kalaki talaga Wala pang refund. Di ba? hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. Yun. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but
hope na on certain areas pwede magkaisa. Di ba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session. So, ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So, kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging, di ko talaga malaman kung 3 months, 6 months, meron na yung sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see, but we just have to rise to the challenge. Will there be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at may hearings, may budget. Partly you plan it. Well, yun yung main concern ko. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So, yung mas concerned ko nga na pag umabot to na Kakapal ng mga pagmumukhaan politiko ngayon, no? Matapos gipitin lahat ng tumutulong sa flood control issue na matuklasan, ginigipit ninyo. Pati reliyon, ginigipit ninyo. Kakapal ng mga mukha ng mga to, no? Tapos ang pinapasahod na sa kanila, taong bayan, pera ng taong bayan, pero ginigipit nyo taong bayan. Kapal, no? Titigas ng mga... Ito yung walang pinagkaiba na yung kamag-anak mo, pinatira mo sa bahay mo. Tapos kalaunan sila na yung naghahari sa bahay mo. Alam mo yung gano'n? May ganyan Raras yan ng mga nasa mahihirap na lugar. Na pinatira mo yung kamag-anak mo sa bahay mo, sa umpisang amo-amo Kalaunan, ikaw na halos sipain papaalis ng bahay. Diba? Saka hindi lang yan. Diba? Bisa pa nangungutang sa'yo, bait-bait. Pag singilan siraan ka na, wasakin ka na. Diba? Parang ganito Kakapal ng mga pagmumukha ng mga to, ng mga politiko. Hindi katulad sa ibang bansa, lalo sa Japan. Talagang priority nila ang taong bayan. Mahal nila ang kada isang Hapones doon. Diba? Dito hindi mo maramdaman Talagang kriminalidad, ang taas ng kuryente, taas ng baha, bilihin mataas ang dolyar. Tapos sabi nila, bagong Pilipinas? Ano bago sa Pilipinas? Ha? Ipinagmamalaki yung mga infrastructure? Hindi, tataka lang ako Diba? Yung ba pagiging batayan ng isang leader, ang pagpapatayo ng mga infrastructure, pagbibigay ng mga ayuda, pagbibigay ng mga bigas, yung ba? Hindi po yun. Huwag kayo mabulag, kayo mga vlogger dyan, huwag kayo magbulag-bulagan. Baka yun pamantayan nyo para maging isang presidenteng magaling. Dinalaw yung ganyan, fishport, nagbigay ng ganto ganyan. Hindi ganun. Kahit sino kayang dalawin niya, ginagawa ng mayor yan. At ginagawa ng mga congressman yan. Normal yan sa isang politiko o sa isang leader ng bayan o bansa na gawin yan. Pero iparamdam mo sa taong bayan yung convenient, pati yung mga paggaling mo sa paghusay mo, paano pababae ng kriminalidad at korupsyon sa bansa. Yan ay trabaho na maigpit, isang trabaho na talagang matinding trabaho ng isang leader. Late October, November, kasi remember kahit na November na yung budget hearings dito or October during the break, binabantayan na namin yung sa House, binabasa na namin yun So yun ang medyo mabigat. Tapos alam na ilan na ba yung secretaries na hindi pa nako-confirm? Diba? Water lang. Pero Senator, sir, Yeah. sa atin kayo ng... I'll just have Sa atin kayo mamaya at bakit po kayo naka-block? Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagbablock. Yun ang dahilan kaya nagbablock sila. Pero hindi pa sigurado kung dadalo si Alan. Pero ang nakita ko ata sa live, dumalo yata to sila Alan Cayetano. Unlike in 1986-87 na
ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy, at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial law. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared martial law. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan. Di ba? Akala nila lamang sila sa ganyan. Oo. Hindi alam ng mga loyalista, kaya dumadami lang sila. Dahil sa Pinklawan. Kumakampi sa kanila Pinklawan. Suportado sila ng Pinklawan eh. Kasi hindi nila pwede pabayaan si Junior eh. Kasi pag napabayaan nila si Junior, aangat si Sara, magiging presidente si Sara pag mo napababa si Junior. Kailangan alagaan nila si Junior. Kasi kay Junior, yung isa, nagrarally dyan, di ba, may dilawan ngayon, nagrarally. Alam niyo na kung sino yun. Ha? Nagrarally. Marcos, Sara, Panagutin. Ba? Akala mo naman talaga, no, Marcos sila. Oy, mga Pinklawan, huwag kayong plastikan. Hindi na kayo galit sa mga Marcos. Wala nang dahilan para magalit kayo. Bakit? Kasi nakaupo na si Marcos ngayon. Nakaupo na. At alam nyo, pag yan na bumaba, hindi na makakatakbo yan sa susunod na eleksyon. Pero syempre, pag natuloy ang no election, no L, na sinasabing niyang haka-haka nila, tsak na tsak maghihimagsik ang mga Pinklawan sa inyo, mga loyalista. yan ang plano niyan. Pero ngayon, wala naman banta ng pagiging Marcos, wala na. Tapos na ang issue na yan. Kaya lang gayet na gayet yung mga Pinklawan nakaraan sa mga Marcos kasi uupo ulit ang Marcos. Yung nakaupo na, wala silang magawa. Ayan na, abangan na lang natin matapos yan. Ang binabantay naman nila ngayon, mga Duterte na, hindi na mga Marcos. Yan ang mga style ng mga Pinklawan ngayon. Morning lang, I was meditating on Mike Defensor, no? I don't know his activities. I haven't kept in touch with him, but assuming he donated money, so assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000,000, 1,000,000, tapos napasabay dun sa plunder ka rin. Tapos, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pag 50 million ng plunder, pag napasabay ka ba dun sa 50 million, plunder ka na rin? Ibig ko pala sabihin, ako, na-announce ako sa Net 25 ni Marcoleta, nagbigay akong 300 pesos. Pang soft drinks nila, tinanggap ni Marcoleta. Donasyon ko, regalo kay Marcoleta. Alam ba, mahirap lang ako. Nagbigay ako pang soft drinks. Halimbawa, pag-plug natin 3,000 pesos. Na-announce ako sa Net 25. Pang kasama ako sa 50 million up. Plunder ba ako? Anong kalukuhan yun? Di ba? non-available. Bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ifa-file o kaya available. Pagkakalaban, non-available ka agad. You believe Diba? there is undeclared martial law? Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressure. Dapat pag vlogger ka, sa katotohanan ka. Hindi. Yung mga loyalista, vlogger lang sila ng BBM eh. Totoo. Tayo, vlogger ng katotohanan. Kahit si Duterte, kung magkamali, pinabayaan niya ang kanyang distrito, pupunahin natin siya. Totoo yan. Di ba? Pupunahin natin siya. Hindi yung kakampihan pa natin kahit mali. Di ba? Kung meron o wala, kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court o kaya tingnan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no? So it's dangerous times. Sir, araw-araw may post may tweet si Ganun niya ako kamahal na pagising sa umaga ako naalala niya.
From May 11, when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming bilib sa investigation skills. But ongoing, at every day naman, what do you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yon. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako. So, as much as I can, binabantayan ko. It's on the record. I never said certain things that he says I'm saying or doing. But pag may nabubuko kaming mali, kayo, di ba nakita niyo yung nung mag-isa akong naghihiring halos dito dun sa bridge na bumagsak sa Isabela. May in-expose din ako ng mga tiwali na contractor na kung ano-anong ginagawa, whether it's in our city or otherwise. Hanggang ngayon, hindi nakakasuhan yung contractor. Hanggang ngayon. Bakit di kinakasuhan yung kontraktor? Hindi dahil sa kakampi. Alam niyo bakit di kinakasuhan? Sa aking tsorya lang ha. Kasi pag kinasuhan, may mga kadawit na congressman. Hindi po pwedeng walang kinalaman ng congressman, tandaan niyo yan. Hindi ko sinabi doon sa congressman ng Isabela o ng anong bilanggit ni Cayetano ha. Ang sa akin lang pangkalahatan. Kung may bakit hindi ka sakasuhan, may mga dahilan na siguro dahil kakampi, pero hindi lang dahil sa kakampi. Maaari na may kasabot na kakampi sila na kapag dinamay, kakanta. At teka muna, bakit ako lang? Bakit si ganyan? Pag dinamay yun, tuturuan na. Ang tawag doon, tuturuan na. Hanggang sa makarating sa pinaka-mastermind. Yun ang iniiwasan nila. Kaya ang pinaka-target nila, yung mag-iimbestiga. Sino ba nag-iimbestiga? Si Marcoleta. Saka si Cayetano. Di ba? Malinaw naman eh. No? So, marami kaming nakalaban sa Taguig, maraming natanggal, whether sa local government, sa national government, contractor. So, maaaring yun yung mga nagsusumbong. So, i-verify lang nila mabuti. Pero harapin namin yon. Wala naman kaming choice kung iharapin yon. Ang hinihingi lang naman namin is that makita ng tao yung bigger picture na kung sinong nag-iimbestiga, kung sinong nag-criticize, biglang sila yung gustong imbestigahan. Hindi naman natin inatrasan yan, pero hindi dapat ang ma-single out, di ba? So, ang dami, may mahaba ako listahan ng mga pwedeng tignan. So, having said that, let's finish the SONA, the contra SONA, then we'll have all the time for both the impeachment and allegations of corruption. But harapin natin yan. May insertion daw po kayo na more than 6 billion pesos sa 2025 budget. Kapag ka minority, insertion. Pag majority, amendment. Diba? Amendment. Pag insertion sa kanila. Ganyan yung mga yan eh. Pinapagmukhang masama sa taong bayan yung salitang insertion. Hindi po masama yung insertion, tandaan nyo. Kung nagamit sa tama. Kahit 1 billion pa insertion mo, kung wala naman nakita sa distrito mo na kakasisiraan, walang problema. Halimbawa, kay Pulong, may 51 billion kay Pulong na insertion. Ilabas mo kung may ghost project ang Davao. Hindi, nilalabas nila may baha. Ordinaryo may baha. Ang hindi ordinaryo, yung baha na may ghost project. Pero kung may hindi naman ghost project, may proyekto naman. May proyekto pero binabaha. Yun talaga, kalamidad na. Ay hindi sa mga Metro Manila, hindi. Sa karaming Pilipinas eh. Kung ano yung walang ghost project, yun ang binabaha. Meaning, binaha yun hindi dahil sa kalamidad. Binaha yun dahil walang project, kaya nga ghost. Kay Pulong, may insertion niya, 51 billion. Hindi ko pipitiwa, kulong niyo si Pulong. Ba't niyo kulong? Kasi wala kayong makikita. Kasi natama yung audit, tama. Di ba? Hindi masama yung kay 51 billion yun. Kung nagamit naman sa tama, ikaan niya, ba't binabaha? Yun talaga, kalamidad na, kaya binabaha. Pero kung ghost project, wala kayong makikitang ang tawag doon, subcontract, yung gawa ay malabnaw. Di ba? Maninipis yung mga gawa. Pag pinupok mo ng martilyo, butas kagad, ampaw. Di ba yung nangyayari sa ibang lugar, sa Ilocos Norte? Merong ganyan. Hindi binabalita. Ikaan niya, hindi naman binabaha kasi dun eh. Kahit hindi binabaha, may ghost project naman. Yun lang yun. Hindi pala binabaha, ba't may proyekto? Pagka majority, pwedeng lahat ng senador may amendment and sasagutin ko sa tamang forum at panahon kahit sa harap nyo. But I want na ilatag na yung ano ba talaga ang
sinasabi niya magkano, saan, etc. So, ang sinasabi niya ba, basta't nasa budget at nasa tagig, ako na naglagay nun. Walang ibang officials from the cabinet to, di ba? Hindi mo masasagot yung allegation nang hindi buo eh. So, alam ba, di ba yung sinabi? Pag sinabing mainstream Lacson, pahiya ka dito. Wala siyang, daldal lang. Daldal lang siya ng daldal. media, maraming bayaran. Hindi ba unfair sa inyong lahat yun? Hindi ba unfair sa lahat, pati sa mga, ano yun, di ba? So, sabihin mo, sino, paano, magkano, para masagot mo. Di ba? So, Nag-intend po siya sa tweet na yung mga projects na nabayaran ng alin project nga yun? Alin project yun? Hmm. So, pag sinabi kong may radyo, minfa, matanda na tayo. Walang allegation na sinasagot na hindi mo alam kung ano yung allegation. Tama, ang galing nito ni Cayetano. Oh, hindi di napahiya yung nagtanong, di ba? Kailangan kumpletuhin mo. Yeah. Di ba? So, pag sinabi kong meron dyan, radio anchor o anchor sa TV o may vlogger dyan, nabigyan, may PR, sasagutin mo. Pero yung, Hindi mo alam kung anong... Pero masasiguro niyo po walang goals sa... Sorry, last question. Yes? Sabi niya po ang right to place para sa inyo ay sa kaya. Ang para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto niya sa payatas. Mm. So, I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko, you ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na kontraktor eh. Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Diba? But you know us. You know us. You might not always like me, maybe more times asar o hindi, etc. But you know us. You know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niya na walang ghost project, Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. It takes parati. I've said that again and again. O, ano ka ngayon? Pahiya ka ngayon, Pinky. Nung sinabi Walang ghost project sa Taguig. nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang Taguig. Di ba? So, hindi kami pwedeng tumahimik. Kung ano intensyon para kami manahimik, sorry. Okay, maraming salamat sa Alan Peter Cayetano, no. O ngayon, abangan natin kung ano nangyayari sa SONA at talagang dito ay dito malalaman kung talagang plastikan lang to o gimmick lang na pagpaparesto kay Romualdez. Diba? Tingnan natin kung magsasalita sila, no? Okay, isang punong-puno ng karunungan at kaalaman ang aking tinalakay sa inyo, komentaryo, at isang makabuluhan talakayan ang aking pinagserbisyo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.